I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody. Magandang araw mga kabonsai. Welcome po muli sa channel ko, Q1 Bonsai Journey. Ngayon sa video ito, i-follower natin ang Ficus benjamina na ito. I-follower natin ito kasi yung ibang mga sanga nito ay wala sa ayos. So, kailangan nating i-detalye ang mga sanga nito. Bago natin ito i-wire, tanggalan muna natin itong dahon para makita natin lahat ng kanyang mga sanga. Sa Ficus benjamina pala ay di ko inirecommend na partial defoliation lang gawin nyo, kasi kapag partial lang yung gawin nyo, yung na-defoliate nyo ay may chance na di natubuan ng mga bagong shoots. Tingnan muna natin yung kanyang base. Itong base niya, maganda yung base niya. May nilagay dito si Calvin na mga bato. Iikot lang natin. Ito yung kanyang likod. Nakakapit ito sa bato. Ito yung kanyang right side. Yan. Yung mga ugat nito ay kapit na sa bato. Tingnan natin dito sa may ilalim niya. Ito yung ilalim niya. May naiwire na rin dito si Calvin. Baguhin lang natin ang punong ito. May mga tanggalin tayo dito na mga sanga na di na kailangan para gumanda siya. Matanda na rin ang Ficus benjamina na ito. Ayan, may natanggal ako lang kanina. Tingnan natin ulit yung pinakabis niya. I-focus natin. Ayan. Ito. Ayan siya. Ayan. So, may malaking sugat siya dito. Ayan, malaking sugat na di pa nag-heal. I-carve namin yan para kapag nag-heal, maganda siyang tingnan. Ayan. Ang Ficus benjamina pala, kapag nag-defoliate kayo, lahat i-defoliate nyo. Huwag yung partial lang. Kasi kapag ginawa nyo yan, yung naka-defoliate nyo ng mga sanga, malaki ang chance na di natutubuan ng mga bagong shoots. Ito na siya ngayon. Natapos na nating tanggalan ng kanyang mga dahon. So ngayon, ang gawin natin dito ay i-wire natin ito. Tingnan natin ulit yung 360 degrees nito para makita natin yung mga sanga niya. Kasi kanina marami pa yung dahon, so di natin nakita. So ngayon, wala na mga dahon, ay makikita na natin yung mga detalye ng mga sanga dito. Ito yung kanyang likod. Ang kulang na lang ng material nito ay yung kanyang mga twigs. Medyo di pa gaano marami yung kanyang mga twigs, so i-develop natin yung mga twigs nito. Kasi ang design natin nito ay di nakapads, yung parang broom, pero di talaga broom. Yung punuin lang natin ito ng mga twigs. Ayan. Ito yung sugat niya na di pa naghilom. At tingnan natin malapitan yung kanyang mga sanga. Ito yung sa may bandang itaas niya. Ayan. Tingnan natin dito sa may bandang gilid niya.
ito na ang itsura ng ating puno matapos nating mai-fuller ito. Ayan, mapapansin nyo na yung mga sanga nito ay detalyado na. Yung mga sanga niya ay nasa tamang lugar na. Medyo marami rin tayong nagamit dito na wire. Ayan, iikot lang natin yung ating puno. Ito yung bandang likod niya. Front pala. Ito yung kanyang kanan. At saka ito yung kanyang back. Pero may plano akong gawin itong front. Tatanggalin ko lang yung bato niya na nasa harap. Mas maganda kasi yung base ng ating puno dito. Ayan, tingnan nyo. So, ito ang gawin kong front. Kapag natanggal natin ang batong malaki yan sa harap, maganda yung tingnan. Ito yung kanyang gilid. At saka ito na yung magiging back natin. Tingnan niyo yung base niya dito. Hindi magandang tingnan. Yung mga ugat niya hindi magandang tingnan. Ito yung kaliwa niya. So, balik natin dito sa front. So, magandang tingnan ang base ng ating puno dito. Kaya lang itong bato, ito yung sagapal, kaya tanggalin natin yan. So, silipin natin sa may bandang ilalim niya. Ayan. Kung tingnan natin, mukhang puno na talaga yung mga sanga niya. Pero marami pa tayong i-improve dito. Marami pa tayong patutubuin na mga sa secondary at tertiary na mga sanga nito. Kapag nabuo na ang canopy nito at marami na itong mga twigs, maganda na itong tingnan. Kapag tinignan natin dito sa may bandang ilalim ay parang puno na talaga siya. Ayan. Ngayon medyo di pa siya gaanong magandang tingnan. Pero ngayon yung sit up natin ay maganda na siya. Ang kulang na lang nito ay yung kanyang mga twigs. Kaya na sinabi ko, kapag nabuo na natin ito, kapag marami nitong twigs, maganda na itong tingnan. I-focus mo natin muli yung kanyang trunk. Yan. Yan, makikita niyo yung mga bagong sugat. Sanga yan na tinanggal ko. Kasi may sanga dyan kanina. So, masyado ng maraming sala ang trunk natin, kaya tinanggal ko. Ito yung bandang itaas niya. So tingnan natin yung canopy ng sa itaas. So, kapag tingnan natin yung canopy natin dito ay buo na siya. Ayan. Although na marami pa tayong patubuin ng mga secondary, tertiary at fourth generation branches, pero kapag tinignan natin, maganda na siya. Ayan siya. So ang gawin namin dito ngayon ay ibalik ito sa kanyang lugar. At saka ipa-wild ko itong uli. Pag wild nito, i-trim ko uli at saka ipa-wild ko uli. Pero di yung gaanong wild. Yung medyo wild lang siya pero di siya ganong wild, para yung ang mga twigs dito ay hindi rin nasira. Kasi kapag pinawild natin ito na masyado, yung mga ibang mga twigs na maliliit ay baka mamatay kasi matabunan sila. So ayan, ganito na lang ang kaya muna natin gawin sa punong ito. Siguro sa next natin na update ng puno ito, malaki na ang pagbabago nito. Gaganda na ito. So hanggang nito na lang ang video natin ito. Kung nagustuhan nyo ang video, paki-like, share na rin sa mga kaibigan nyo na gusto rin matutong mag-bonsai para magkaroon din sila ng idea kung paano ito kahit. Maraming salamat sa panonood. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is
fake is I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think